Nagpasya pa rin si Donald Trump na palawakin ng lubusan ng bigmaan laban sa Iran. Kasabay nito, may dalawa tayong balita ngayon. Ang Pentagon at United Kingdom ay nagpatawag ng saradong pulong ng mga ministro ng depensa at mga opisyal ng militar mula sa kanluran para bumuo ng koalisyon na poprotekta sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Sa totoo, ito'y paghahanda ng kanluraning koalisyong militar laban sa Iran. At sa parehong panahon, nalaman na si Donald Trump ay nakipagpulong sa kanyang mga pangunahing tagapayo upang talakayin ang posibleng pagpapalakas ng kampanyang militar laban sa Iran, lalo na't mas bukas ngayon ang mga kanluraning kaalyado. Halimbawa, pinayagan ng bagong punong ministro ng United Kingdom ang mga Amerikano na gamitin ang mga base militar para sa pag-atake sa Iran. At handa na ang dahilan para palawakin ang digmaan. Naniniwala ang mga ahensya ng intelihensya ng Amerika na ang bagong kataas-taasang pinuno ng Iran, si Majtaba Hamanagzeh, ay nagpapakita ng mas mataas na kahandaang gumawa ng sandatang nuklear kaysa sa kanyang ama na si Ali Khamenei. Kaya kailangan siyang pigilan bago niya maisakatuparan ang kanyang mga plano. Alam nyo, hindi ito mangyayari nang walang malaking bigmaan. Sa parehong panahon, napapansin ng mga analista na lalong tumitindi ang sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, lalo na ngayong pareho nang umaabot sa hangganan ng kanilang makakaya gamit ang lakas militar ang dalawang panig. At dahil dito, ang mas aktibong pakikilahok ng mga kaalyado ay maaring lubos na makatulong sa Estados Unidos sa digmaan. At dahil dito, ang mas aktibong pakikilahok ay maaring lubos na makatulong sa Estados Unidos ng Amerika. Sama-sama nating talakayin ito. Ako si Alexi Pecci. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago simulan ng episode, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Malapit na tayong umabot sa 300,000 subscribers at lubos ako magpapasalamat sa inyong suporta. Kaya sisimulan ko ang episode na ito sa mga pinakabagong balita tungkol sa sitwasyon sa larangan ng labanan sa gitnang silangan. Inatake ng Iran ngayon ang base militar ng Amerika sa Iraq, malapit sa lungsod ng Erbil sa Iraqi Kurdistan. Hindi pa kinukumpirma ng mga otoridad ng Iraq o ng Amerika ang pag-atake, pero napapahiwatig ito na sinusubukan ng Iran na palawakin ang digmaan na ito sa mas malawak na lugar. Dahil dati ay tumatama lang sila sa Bahrain at Kuwait, pagkatapos ay sinama na rin sa mga pag-atake ang Jordan at Oman, at ngayon pati Iraq ay tinatamaan na rin nila. Ito ay tungkol sa mga base militar ng Amerika sa rehiyon. Kasabay nito, ang proxy force ng Iran, ang mga Houthi ng Yemen, ay tinamaan ng isang oil refinery sa Saudi Arabia matapos ang mga pag-atake ng mga Saudi sa Yemen. Ang mga pag-atake sa oil refinery at iba pang pasilidad ng kumpanyang Saudi Aramco ay isinagawa kagabi ng mga Houthi ng Yemen mula sa kilusang Ansar Allah. Iniulat na tinamaan ang mga target sa paligid ng mga lungsod ng Jeddah, Jizan at Yanbu. Nagkaroon ng malalaking sunog sa mga target ng pag-atake na posibleng magdulot ng pagkaantala sa export ng lamis. Ilang oras bago nito, naglunsad ng mga pag-atake ang Saudi Arabia sa Yemen bilang tugon sa blokadang pandagat sa kipot ng Bab el-Mandeb. Binomba ng Saudi Arabia ang daungan ng Hodeidah sa Yemen na hawak ng mga Houthi mula Ansar Allah. Kasabay nito, iniulat mismo ng mga Houthi ang pagpapatuloy ng kanilang mga hakbang para tiyakin ang blokada sa kipot ng Bab el-Mandeb laban sa mga barko mula sa Saudi Arabia. Particular, ang tanker na Torm na naglalakbay mula Saudi Arabia papuntang Japan ay napilitang hindi dumaan sa kipot ng Bab el-Mandeb at mapipilitang dumaan sa kanal ng Suez pagkatapos ay sa Mediterranean Sea at palibot ng Africa para makarating sa kabilang panig. Sa madaling salita, sinumula na ng mga Houthi ang pagharang sa kipot ng Bab el-Mandeb habang ang mga Iranian ay humaharang sa kipot ng Hormuz. Sa parehong panahon, biglang bumagal ang pag-atake ng hukbong Amerikano sa Iran at ito ay mas mukhang katahimikan bago ang bagyo. Ipinahayag ni Donald Trump kagabi na hindi pa siya nagpasya kung magsasagawa ng mas malalaking pag-atake sa Iran at ayon sa kanya, ito ay nasa proseso pa. Sinasabing kasalukuyang nakikipagnegosasyon ang Washington sa Tehran at binigyang diin ng Iran ay nagiging mas seryoso araw-araw. Ngunit sinasabing posibleng bumalik sa negosasyon ang magkabilang panig. Narito ang pahayag ni Donald Trump. Hindi ko pa napagpapasyahan ang pagpapalawak ng mga pag-atake. Nakikipag-usap kami sa kanila ngayon. Sa tingin ko, nagiging mas seryoso sila araw-araw. Naniniwala ako na mas matalino itong proseso.
Isa pang opsyon, mas madali lang gawin ang ginagawa natin at kaya natin itong iangat sa mas mataas pang antas kung gugustuhin. Handa kami rito. Gaya ng alam ninyo, handa na kami at nakaamba. Pero lalo nang halatang isang panglihis na manyobra ang retorika ni Donald Trump. Ayon sa New York Times, naniniwala ang mga ahensya ng intelihensya ng Amerika na mas handa si Mojtaba Khamenei, bagong kataas-taasang pinuno ng Iran, na gumawa ng sandatang nukleyar kaysa sa kanyang ama na si Ali Khamenei. Ayon sa ulat, si Mojtaba Khamenei ay hindi pahayagang nananawagan para sa paggawa ng sandatang nukleyar. Gayunpaman, naniniwala ang intelihensya ng Amerika na siya at ang mas mahigpit na pamunuan ng Iran na nabuo matapos ang digmaan ay patuloy na nagsusumikap na paunlarin ang mga makabagong sandatang nukleyar. Ayon sa intelihensya ng Amerika, naniniwala silang ang mga radikal na makadigma mula sa core ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon na may hawak ng kapangyarihan ay nagpasya na gawin ito ng palihim imbes na ipahayag ng malakas. Binanggit ng mga kausap ng New York Times na karamihan sa impormasyang paniktik ay batay sa datos na nakuha bago pa magsimula ang digmaan. Dahil sa mga sugat, nilimitahan ni Mojtaba Khamenei ang pampublikong aktibidad at komunikasyon, ngunit ayon sa intelihensya, patuloy pa rin siyang namumuno at gumagawa ng desisyon. Bagaman karamihan ng datos ay napapakita na siya pa rin ang namumuno sa bansa at gumagawa ng ilang desisyon, marami sa mga ito ay kinuha na ng IRGC. Pero ang mahalaga, sa mga nakaraang linggo ay nagsimulang aktibong ibalik ng Iran ang mga pasilidad nukleyar. Isa sa mga ito, ang bundok ng Kirky na pinatataguan ng mga sentripuga para sa pagpapayaman ng uranium ay sinimulan ng patibayin gamit ang semento at lupa upang mas maprotektahan laban sa mga posibleng pag-atake sa hinaharap. Sabi ng mga opisyal ng Amerika, inilipat ng Iran ang ilang centrifuge sa isang mahigpit na pinoprotektahang complex sa ilalim ng lupa na tinatawag ng Amerika na Peacock's Mountain o, ayon kay Trump, bundok ng mountain para mapanatili гора Кирки, чтобы сохранить ang mga gamit sa labas ng abot ng pag-atake ng Amerika. Gayunpaman, naniniwala ang Washington na hindi pa muling sinimulan ng Tehran ang pagpapayaman ng uranium at hindi pa lubusang naibabalik ang programang nukleyar, pero malinaw na may planong gawin ito. Ayon sa New York Times, naniniwala ang administrasyon ni Donald Trump na ang mas maigpit na posisyon ng bagong pinakamataas na pinuno ng Iran ay maaaring maging karagdagang dahilan para sa patuloy na paglala ng kampanyang militar laban sa Iran. Masasabi ko rin na ito ay magandang dahilan para sa paglala mula sa panig ng Estados Unidos, lalo na't hindi ito nangyayari ng walang dahilan. Mas naging aktibo ang Amerikanong media sa pagsusulat tungkol sa bundok ng Kirky at tungkol sa pagbabalik ng Iran sa usaping nukleyar. Nalaman na tinawag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang pagpupulong sa White House kasama ang mga pangunahing tagapayo at militar. Kasama rin ang mga miyembro ng gabinet para talakayin ang posibleng paglala ng tensyong militar laban sa Iran. Kasabay nito, gaya ng nabanggit ko kanina, sinabi ni Trump sa kanyang Oval Office talumpate na wala pa siyang desisyon at nagdagdag na yon ay nakikipag-usap kami sa mga Iranian. Sila ay nagiging mas seryoso araw-araw dahil sa mga malinaw na dahilan. Paalala, naputol ang tigil putukan at negosasyon ng Amerika at Iran 2 linggo nang nakalipas, kaya muling nagkaroon ng labanan. Ang Israel na sumali sa operasyong militar kasama ang Estados Unidos noong huling bahagi ng Pebrero ay hindi kasali sa kasalukuyang paglala at hindi rin nakikibahagi sa negosasyon. Noong una sa isang panayam sa portal na Axios, sinabi ni Trump na pinag-iisipan niyang magsagawa ng malawakang pag-atake na mas malaki kaysa dati at sinabi niya, malapit na akong magdesisyon, nakahanda na ang lahat. At dagdag pa ni Trump, hindi pa raw sapat ang nararanasang sakit ng Iran para tanggapin ang mga kondisyon ng Washington. Sa pagpupulong sa White House, tinalakay ang posibleng pagtaas ng presyur militar sa Tehran at mga epekto ng paglala ng sitwasyon. Kabilang sa mga pangunahing panganib ayon sa White House ay posibleng ganting atake ng Iran sa mga Amerikanong pasilidad sa gitnang silangan, ari-arian ni Donald Trump at banta sa seguridad ng paglalayag sa kipot ng armur. At ang panganib na lumaki ang sigalot at maging isang malawakang regional na tunggalian na lalahukan ng mga kaalyado ng Estados Unidos at Iran.
Sa totoo lang, unti-unti na ito nagsisimula. Si Trump ay nakinig sa mga pagtatasa ng mga kinatawan ng militar, intelihensya at mga miyembro ng administrasyon. Ngunit walang opisyal na desisyon na inihayag tungkol sa pagpapalawak ng operasyong militar. Ayon sa mga source, ang kasalukuyang yugto ay maaaring isa sa pinakamahalagang sandali sa paggawa ng desisyon mula nang magsimula ang digmaan. Ngunit naunawaan din ang pag-atubili ni Donald Trump. Pinalawak na ng Iran ang saklaw ng kanilang pag-atake kaya dapat suriin ang kasalukuyang puwersa upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon kapag kulang ang lakas sa pagtugon. Dito na nagsisimula ang pinakakawili-wiling bahagi. Ang Estados Unidos ng Amerika at ang Gran Britanya ay nagpaplanong magsagawa ng isang mataas na antas na pagpupulong sa London sa susunod na linggo na nakatuon sa potensyal na internasyonal na koalisyong militar para sa proteksyon ng paglalayag sa kipot ng armor. Ibig sabihin, sinusubukan pa rin ng Estados Unidos hikayatin ang mga kaayadong Europeo na sumali sa operasyon na ilang beses nang ininsulto ni Trump. Kailangan nating maunawaan na ang pagbubukas ng komersyal na paglalayag sa kipot ng armor ay mahalaga sa estratehiya ng Estados Unidos para makaalis sa digmaan laban sa Iran at sa pagpapatatag ng pandaigdigang pamilihan ng enerhiya. Ayon sa mga diplomatang Europeo, sa pagtitipon na ipinatawag ng Pentagon, posibleng lumahok ang mga ministro ng depensa at matataas na opisyal militar ng mga bansang kanluranin at mga bansa sa reyon. Ibig sabihin, tumutukoy ito sa mga bansa sa Golpong Persiko. Ang kalihim ng depensa ng Estados Unidos na si Pete Hegseth at ang tagapang-ulo ng pilagsamang lupon ng mga hepe ng Estado Mayor ng Hukbong Sandatahan ng Estados Unidos na si General Dan Kane ay nakatakdaring dumalo ng personal doon. Kinumpirma rin ng kinatawan ng White House na ang Estados Unidos at United Kingdom ay nagbabalak na magdaos ng ganitong kumperensya sa susunod na linggo. Dito lumalabas ang tanong, bakit kailangang palawakin ng Estados Unidos ang digmaan kasama ang mga kaalyado? Kung titingnan ang sitwasyon, tila sa nakalipas na 4 na araw ay walang naging pag-atake ng Iran sa mga barkong pangkalakalan sa Strait of Hormuz. Ayon sa ilang kinatawan ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos, halos tuluyang nawasak ang kakayahang militar ng Iran sa Strait of Hormuz dahil sa mga pag-atake ng Amerika. Sabi nga nila, gusto nilang umatake pero wala na silang magawa. May ibang opisyal na nagsasabi na kaya pa rin ng Iran na umatake ng mga barko sa lugar na yon, ngunit nag-aantabay din sila sa inaasahang paglala ng sitwasyon. Noong Miyerkules, nagbanta si Pangulong Trump ng US na bubombahin ang mga tulay at planta ng kuryente kabilang ang nasa Tehran kung umatake muli ang Iran sa mga barko sa Strait of Hormuz. Nagbanta ang Iran laban sa infrastruktura ng mga bansang nasa Persian Gulf na kaalyado ng Estados Unidos. At pagkatapos na ang mga pag-uusap sa pagitan ng Oman, Iran at Qatar tungkol sa bagong kasunduan ukol sa isyung ito, ay natapos ng walang resulta. Noong Hulyo, tinangkang magkasundo ng 3 bansa tungkol sa susunod na hakbang sa Strait of Hormuz. Di naglaon, si Abbas Araghchi ang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran. Dumating siya sa Tehran para sa konsultasyon at agad pinaputukan ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang mga barko sa Strait of Hormuz. Pero kahapon, Biyernes, muling dumating sa Tehran ang isang delegasyon mula Oman para ipagpatuloy ang negosasyon tungkol sa mekanismo ng muling pagbubukas ng kipot. Sinabi ni Araghchi noong Biyernes na tinalakay niya ang ilang inisyatiba at mungkahi kasama ang kasamahang Pakistani na tagapamagitan sa negosasyon ng Amerika at Iran. Narito ang pahayag ni Araghchi. Ang problema namin sa Estados Unidos ay hindi ang kawalan ng tagapamagitan, kundi ang paraan ng paglapit ng Amerika. Hindi magpapadala ang Iran sa presyon ng Estados Unidos at ipagtatanggol ang interes nito sa kipot ng Hormuz. Hanggat hindi natutugunan ang mga lehitimong layunin at kahilingan ng mamamayang Iranian, natural lang ay pagpapatuloy namin ang aming landas. Hindi handang magbigay ng konsesyon ang mga Iranian kahit anong pagsubok ng Estados Unidos at kaalyado nito na makamit ang kasunduan. Paalala, pinapahiwatig ng mga Amerikano na payag silang maningilang Iran ng bayad sa pagdaan ng mga barko sa kipot ng Hormuz basta't ilalagay ito sa hiwalay na pondo na posibleng mapakinabangan din nila.
Dahil dito, ayon sa mga source, nais ng Estados Unidos na palawakin ang diskusyong sinimulan ng United Kingdom at Pransya sa iba't ibang bansa nitong mga buwan, tungkol sa potensyal na internasyonal na koalisyong militar para sa kipot ng Hormuz. Isa sa mga pangunahing kondisyon na inilatag ng maraming bansa ay ang pagtigil ng labanan sa kipot upang maging sapat na ligtas ang mga kondisyon sa lupa para sa pagsasagawa ng internasyonal na misyon sa dagat. Ibinunyag ng source na nais ng Estados Unidos na magpadala ng resources ang mga kaalyado sa reyon. Ganun din tulad ng mga barko sa pag-aalis ng mina, barkong pandigma at mga drone para sa kaligtasan ng ruta ng paglalayag. Dito nagkakaproblema. Sinubukan na ng mga Amerikano na gumawa ng sarili nilang ruta ng paglalayag sa kipot ng Hormuz sa kahabaan ng baybayin ng Oman. At nagbigay pa sila ng garantiya na kung dadahan ng mga tanker ng mas malayo sa baybayin ng Iran, sila raw ay poprotektahan nila. Sa huli, inatake ng Iran ang ilan sa mga barkong iyon malapit sa baybayin ng Oman at ayon, muling isinara ang kipot ng Hormuz. Sa nakalipas na 4 na araw, 3 barko lang kada araw ang dumadaan sa buong kipot na ito. At ang buong diwa ng nangyayari ngayon ay ang paglala ng sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, eksakto sa panahon na parehong umaabot sa hangganan ng kanilang makakaya gamit ang lakas militar ang dalawang naglalabang panig. Lumawak ang sigalot na yung linggo nang umatake ang mga kaalyadong militante ng Iran sa Yemen sa mga barkong dumadaan sa malagang kipot ng Bab el-Mandeb sa pulang dagat. Dahil dito, tumaas ang presyo ng langis, umabot sa mahigit $100 kada bariles sa unang pagkakataon sa 2 buwan. За последние 2 месяца. Ang Estados Unidos, sa kanilang panig, ay pinalakas ang kanilang kampanya ng pambubomba sa Iran nitong mga nakaraang araw na nagsasagawa ng mga pag-atake sa buong bansa. Sa pinakamamalaang labanan mula nang simulan ni na Pangulong Donald Trump ng US at Israel ang pambubomba sa Iran sa katapusan ng Pebrero. Ngunit ang problema na kinakaharap ng Washington at Tehran ay pareho nilang ipinakita ang kahandaang magpalala ng tensyon. Ngunit wala ni isa sa kanila ang kayang makamit ang mapagpasyang kalamangan sa kabilang panig. Ang pagkakabalaho ay napapataas ng panganib na ang Estados Unidos at Iran ay maaring maipit sa panibagong mga buwan ng digmaan dahil parehong sinusubukan ng magkabilang panig na magkaroon ng mas malakas na impluensya at makakuha ng mas maraming kaalyado sa kanilang panig. Sinasabi ko na ang digmaan ay hindi na lang panrehiyong labanan. Maaring magdesisyon si Trump na magpatuloy sa mas matinding hakbang sa pag-atake sa sibilyang infrastruktura. Ang pag-atake sa sibilyang infrastruktura ng Iran, gaya ng mga tulay at planta ng kuryente, ay maaring magdulot ng pagganti ng Iran laban sa mga infrastruktura ng enerhiya na mahalaga sa buong mundo sa gitnang silangan. Kung ginamit ni Trump ang tactical na sandatang nuklear para umatake ayon sa mga eksperto at nagpatuloy sa pambobomba По одному из подземных атомных Iran, ito ay magiging isang simbolikong atake lamang laban sa rehimen. Dahil ayon sa mga eksperto, imposible pa ring sirain ang imbakan na yon sa ngayon. Ngayon, ipinakita ng Iran ngayong linggo na may natitira pa silang puwang para sa maniobra sa sigalot na ito pero unti-unti na rin itong nauubos. Ang kaalyadong grupo ng Iran na mga Houthi sa Yemen ay nagdeklara na magpapatupad sila ng naval blockade laban sa Saudi Arabia at nagbanta sa mga barkong dumadaan sa kipot ng Bab el-Mandeb na nag-uugnay sa Red Sea at Indian Ocean. Nabanggit na natin ang paksang ito kanina at sa susunod na episode, mamayang gabi ay pag-uusapan natin ito ng mas detalyado. Pero ang punto ay parang wala nang natitirang hakbang ang Iran para sa karagdagang paglala. Ibig sabihin, may alas sila ang kipot ng Bab el-Mandeb pero hinaharang na ito ng mga Houthi. Hindi pa rin alam kung paano patataas ang tensyon. Walang duda na nakakuha ng bentahe sa paglala ang mga Iranian dahil sa mga aksyon ng mga Houthi sa Yemen. Pero hindi ko iniisip na nagkaroon sila ng ganap na dominasyon sa paglala. Oo, may bentahe sila pero wala silang dominasyon dahil kaya pa rin ng Estados Unidos na pumili ng mga pag-atake sa mga sibilyang target at ang landas ng lubosang digmaan na maaari nilang tangkaing idamay ang mga Europeo. At doon nagiging malinaw kung bakit tinatawag ng Pentagon ang mga kaalyado para sa hiwalay na mga pag-uusap sa London. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ninyo ang episode at i-click ang kampanilya. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat.
Maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.